And then, one day, the regional office offered me to become CEO. Wala sa plano ko yun. Opo. So, kaya ako napabalik na lang sa ano. And I only agreed, sabi ko, 3 times a week. Oh, Ang success is measured sa point na where you are now and where you came from. Ang output hindi yan nakukuha sa effort. Okay? Yung resulta. Ang number 1 na kailangan mo, patience. yun nga mo, patience. Bonsai teaches you Napakatagal. patience. Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Mr. Angelito Pangilinan o mas kilala bilang Sir Boy P. Isang haligi sa mundo ng advertising at kasalukuyang bonsai enthusiast. Naging CEO po siya ng mga international companies tulad ng Dentsu Aegis Network, Karat Philippines at Mediacom Philippines. Naging lecturer din po siya sa Meronol College at UST. Kasalukuyan po siyang direktor ng Philippine Bonsai Judges and Instructors Association. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong perspektibo, kaalaman, pinanggalingan at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay katotohanan ng ating laging hanapin at parating pag-ibig ang ating pairalin. May masasabi at masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. Sir Boy P, hello po. Maraming salamat po sa pag-invite sa amin dito sa retirement home niyo po sa Tagaytay. Napakaganda po talaga. As in, pinangarap ko po na makagawa rin ng ganito in the future po talaga, sir. Sir, punta na po kagad tayo sa unang tanong natin, sir. Sir, nakita ko po yung background niyo po. Ilang companies na po ba yung nahawakan niyo po? Magbibilang ako niyan. Hindi po, kahit po averagely more than 10 na po. No, siguro mga 6 or 7. Although, yung last company ko, that was made up of 8 different companies. Wow! So, sabihin na po natin, more or less, nasa 10 companies po. Oo. Ang dami niyo pong na-achieve sa buhay, ang dami niyo pong ginagawa pa ngayon. Para sa inyo po, sir, matanong ko lang po, ano po ba ang definition ng success para sa inyo? Ang success sa akin is, when you find your happiness. Yes. Success is never material, although it helps. Yes. Pero maraming mga mayayaman na hindi masaya, Totoo hindi yan. successful yun. Totoo po yun. Kasi wala rin namang kwenta yung lahat na na-achieve mo sa buhay kung sarili mo, hindi ka masaya. Punta naman po tayo sa kasiyahan naman po. Saan nyo naman po nakukuha ang kasiyahan? Ang kasiyahan talaga kasi peace of mind. Pag wala kang peace of mind, kahit na surrounded ka ng mga maraming bagay, hindi mo masasabing successful ka. So, siguro yung mga manifestations nun, halimbawa, enjoy ako mag-garden. Opo. Pati household chores, ginagawa ko. Sabi nga, may nabasa ako dati, advice sa mga parents, Opo. turuan ninyo ang mga anak ninyo na ang gawaing bahay ay hindi pambabae. Gets. Yan Opo. ay Totoo yan. skill set ng buhay. Opo. So, naghuhugas ako ng plato. Wow. Grabe, sir, no? Naging CEO po kayo ng multiple companies. Naghuhugas pa po kayo ng plato. Yeah. Nakaka-amaze po yung nalaman ko na yun. Sir, pagdating naman po sa peace of mind na nabanggit niyo po. Kasi po, yung history po ng mga trinabaho nyo, mabibigat na roles po yun eh. Yung paglilid po ng companies is a very, kung ako po sa experience ko sa mga naging experience ko sa companies, it's a very chaotic environment dahil po ang daming problema, lagi kang nagsosolve ng problema, parang araw-araw, iba't iba yung dumarating, tapos ang daming pong responsibilities na kailangang panindigan. Paano nyo po nakukuha yung peace of mind despite po yung productivity and yung pag-struggle po sa pagkuha ng mga pangarap niyo? Siguro na rin yun sanayan, pagka Opo. matagal mo nang ginagawa,
it becomes routine, it becomes very ordinary. Gets. Tsaka, pag may mga issues sa trabaho, may paghuhugutan ka kasi ang dami ko ng pinanggalingan eh. Opo. And sa akin, ang isa sa mga key doon is hiring very good people. Kasi when you have a very good team, the team makes the job easier for you. Hindi mo sosolohin ang responsibility. So pagka magaling yung team mo, magto-troubleshoot ka na lang. Opo. Tsaka ang trabaho po kasi talaga ng businessman or ng CEO, talagang problem solving po, pero talaga more on isip, execution po sa iba, no? Sir, pero po mamaya pag-usapan din natin yung details po sa pag-handle po ng business. Pero atras po muna tayo ng onte. Kamusta po, sir? Kamustahin ko yung childhood niyo po? Para sa inyo, kamusta po yung childhood niyo? Ang childhood ko masaya kasi dahil Opo. I had very good parents, very caring parents. Opo. At nag-aral ako sa elementary school sa public. Opo. Okay. Bonifacio Elementary School in Pasay. Grabe. Kaya masaya siya dahil hindi naman siguro ako favorite student, kaya lang valedictorian ako from grade 1 all the way. Wow. So, exciting yung ganun, di ba? Opo. Na lagi kang kasali sa mga oratorical contest, declamation contest, general information contest, spelling bee. Naging contestant pa nga ako sa spelling bee na national na. Opo. Natalo lang ako nung naging third ako eh. Ang naging second doon yung anak ni Rita Gomez, si Ronald Bregandal. Tapos ang nanalo doon a certain Solis. Pero imagine from a public school in Pasay, tapos nag-third ako sa national competition. Malaking So bagay. masaya ako nung grade school. Plus, lalo na nung high school, marami kong events marami akong activities. Boy Scout ako, nagka-camping ako. Tsaka, yung extracurricular activities pa lang, mapupuno na yung schedule. Talagang, sir, no, ever since all throughout your life pala talaga, active kayo, no? Tsaka achiever po pala talaga kayo, no? Yun po, yung pagkakaroon ng mindset po na to always go for it po. Saan nyo po nakuha yun? Early on, syempre mangangarap ka kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo eh. Opo. Dati kami ng kapatid ko, nakaupo kami sa may hagdanan. Anong gustong mong maging? Ako nga dati, sabi ko gusto ko maging abogado. Kaya lang, hindi rin natuloy. And then, kumuha ako ng engineering. Pero kaya lang ako nag-engineering. I could have, ang plano ko mag-enroll sa Mapua. Opo. Kasi yung pinsan ko, ahead of me, engineering sa Mapua. Sabi ko, practical na. Yung mga libro niya magagamit ko. Kaso yung boyfriend nung ate ko dati, engineering din sa Adamson. Nalagay kong kasama sa High Alay. Opo. Nag-decide ako mag-Adamson dahil sa High Alay. Imagine, kaya ganyan minsan, you don't take life so seriously. Katulad doon, nag-enjoy ako doon. Opo. And I enjoyed my engineering course at Adamson. Tsaka at the same time po, kung saan doon po kayo nauwi, sobrang successful nyo pa rin po. Kaya po, talagang... And to think, nasa advertising ako. Opo, ang layo. Walang connection. Opo. Doon po, paano naman po kayo napunta sa advertising? I was a working student. Nagtatrabaho ko dati sa isang research agency, yung market research. Opo. Ang pangalan ng kumpanya na yon, Asia Research, which is the local operation of Gallup International. Gallup is a big company worldwide. Ang mga trabaho doon yung pupunta ka sa mga bahay-bahay, tatanungin, Mrs., anong sabon bang ginagamit ninyo? Bakit? Ganyan-ganyan. Tapos may mga media study kami na pupuntahan yung mga bahay-bahay, tinitingnan ko ano yung istasyon na radyo na pinapakinggan, kung ano yung TV program na pinapanood, kung anong dyaryo na binabasa. So, yun ang nag-trigger sa akin, yung isang kaibigan ko, sabi niya, Boy P, mag-apply ka sa Ace Compton, which is now Ace Saatchi & Saatchi. Anong trabaho doon? Media buyer. Ano yung media buyer?
Basta kaya mo yun. Ganun lang. Nag-apply ako. Opo. Tapos, pagka-interview sa akin, yung nag-interview sa akin na magiging boss ko, sabi ba naman, kailan ka pwede mag-umpisa? Anytime. Napiloso po ko. Can you start now? Sir, hindi pwede ngayon. Ano na lang, 2 days from now. Ang bilis diba? nila. Pero ibig sabihin, magaling siya. Opo. Actually, na-influence niya ako eh. Oh. Masyado siyang exacting. So yung style niya, nagawa ko yon sa nung nag-uumpisa ako sa career sa advertising. So I joined as a media buyer. Opo. Ang kliyente ko ng Procter & Gamble. So nilalagay namin yung mga commercial ng Camay, Star Margarine, lahat ng produkto ng Procter & Gamble, kung saang istasyon ng radyo sa Pilipinas, kung anong oras, kung saang TV program, kung saan dyaryo, etc. Opo. So yun ang ginagawa ko. And bukod sa pag-camping ko doon, nung bata pa ako, yung trabaho ko na yon brought me practically all over the Philippines. Gets. Opo. Kasi may mga commercial kami na, halimbawa ilalagay namin yung commercial namin sa Cebu. Opo. Kailangan malaman din namin, ini-spot check namin, in-air ba yung commercial? Kasi baka naman binabayaran namin, hindi naman in-air sa commercial. So pupunta kami sa istasyon ng radyo, may transistor akong dala, nasa hotel, iminomonitor ko na siya para makita ko, dapat may commercial ako ng between 7 to 7:30. Pag hindi lumabas yun doon, pagpunta ko sa istasyon, minsan sa lag nila, may nakalagay in-air. Opo. So, we penalize them. Opo. Kasi, responsibility namin sa kliyente yun na binabayaran yun, na-air. So, nag-spot check kami. Po, no? So, we travel all over the Philippines, kami mga media buyers, to check on the advertising. Nakakatuwa sir, no, na kumbaga yung mga nangyari po pala sa start ng career nyo, yung nyo, hindi rin po siya yung sobrang planado and intentional. Talagang sumakay lang po kayo dun sa flow ng buhay, no? Yeah. Opo. Sir, yun po, yung dun po sa advertising, nung simula po, syempre, hindi nyo po siya expected na gagawin nyo siya. Kailan nyo naman po nasigurado sa sarili nyo na ito na yung career ko talaga? Nagustuhan ko talaga yung ginagawa ko. Opo. Although 1 year lang ako dun sa kumpanya na yun. Opo. Oh. Kasi, eto rin yung tinuturo ko sa mga naging staff ko. Opo. Nung pagkatingin ko dun sa bulletin board, halimbawa, si Eloy na-promote to media manager. 6 years na yun doon. Opo. Merong na-promote na media manager 10 years. Sabi ko, ayoko namang Tagal. ganito. Opo. So, nagplano ako nung umalis doon sa kumpanya. Kasi Ace Compton was a very big agency. I was handling a blue chip account. Opo. So, nung nag-join ako sa isang maliit na kumpanya na ini-start naman ng mga executives din ng Ace Compton, dahil malaking pinanggalingan kong kumpanya, Opo. on my second year, ang title ko na, media manager. Hindi na yung maghihintay ako ng 10 years bago maging media manager. Totoo. And then, ipoprogress ko lang yun. Kasi isa sa mga pinipreach ko to eh. That's what I call small fish in a big pond. And then, media manager ako, big fish in a small pond. Opo. So, pag alis ko doon, when I went to J. Walter Thompson, Opo. which is a big agency, Opo. I was like, hindi pa big fish, Opo. pero medium-sized fish in a big pond. Opo. Kasi naging na ako din associate media director. Opo. And then, dun, yun yung trajectory. So from there, dahil malaking kumpanya, mataas na ranggo ko, nung kinuha ko ng isang kumpanya, Opo. vice president na. So it was very fast. Opo. Tinuturo ko yan pati sa mga naging empleyado ko. Pag may nagre-resign sa akin, hindi ko pinipigilan. Opo. Kasi, kaya yung nagre-resign, may pupuntang mas maganda. Gusto ng growth. At saka ginawa ko yun eh. Opo. Di ba, what's good for the gander must be good for the goose. Opo. Bakit ko sasarilinin yung opportunities na ginawa ko sa sarili ko? Opo. Why don't I let them go? Opo. Tsaka pagiging selfish po kasi yung pag pinigilan mo, na para lang doon sa kumpanya Exactly. nyo, pipigilan mo Oo. yung growth ng isang tao. No? Mm-mm.
So yun po, magandang payo rin talaga siya sa mga bata po na nagsisimula ng career kasi po, minsan dilema yan kung magiging loyal ba ako na ano ba yung i-build ko, yung loyalty or yung sarili kong personal growth eh. I also talk about loyalty sa Opo. ganyan. I don't believe Opo. in loyalty to a company. Gets. Kasi, kapag yung kumpanya is going under, Dami kahit ka. gaano ka ka-loyal dyan, matatanggal ka dyan. Totoo. Di ba? The company will use people that will bring business to the company. Opo. Kung bago ka pa lang doon, 5 years ka, sabi mo, loyal ka, Opo. tanggal ka pa rin. Totoo. Opo. Sir, ano po, di ba po, ever since bata pa lang po kayo, yun nga po, naging valedictorian po kayo and all. So, yung work ethic nyo po talaga is panigurado solid po. Yung doon po sa naging trajectory po ng mga karir nyo, kung bakit po kayo pinipirata, pinag-a-apply, kinukuha agad, sa tingin nyo, ano po yung mga nakita sa inyo ng mga bosses para po talagang bigyan kayo ng opportunities na yun? Siguro nakita nilang maganda ang output ko. Gets. Output Kasi, talaga. ano yan ang output hindi yan nakukuha sa effort. Okay? Yung resulta. Kaya nga yung sinasabi kong boss ko, yung unang-una kong boss na terror, Opo. his name is Louis Reguacion. Kahit sinasabi kong terror, Opo. ina-admire ko yun kasi Opo. ginaya ko siya. Pag may ginawa kaming report dati, ipipresent mo yun sa kanya. Akala mo nagpe-present ka sa kliyente, mantalang boss mo lang yun. Opo. Tapos, ang mga tanong nun, are you stating a fact or an opinion? Opo. Ganun na, nakaka-intimidate. Pagka sinabi mong you're stating a fact, may nakita siyang mali doon, Opo. patay ka. May isa akong kaopisina na ang laki-laki nun, parang kasi laki ng Mr. Clean na model. I'm stating a fact. Pinoint out na mali. Hindi. That's an opinion. Nung panahon na yon, hindi pa cellphone. Yung telepono, hindi lang yung, hindi lang Opo. handset. The whole telephone, hinahagis yun doon. Oh, Ganon yun mang-intimidate. Opo. So, ako, laging all throughout my 1 year stay there, Opo. wala siyang nakitang problema sa akin. In fact, nung nag-resign ako, ang sabi niya pa nga, kung magre-resign ka rin lang, sana sinabi mo sa akin, ni-refer kita sa iba. O, di ba? Pero yun po sir, na parang nabanggit niyo po kanina na hindi po sa effort nanggagaling yung magandang output. So paano po ba na hindi ka sobrang effort na hindi ka na-drain pero at the same time po, yung kailangan mong i-produce, napoproduce mo ng maganda po? I think it's this. Diskarte talaga. Oo. Opo. Oo. Yan po talaga. Ayun po, yung view niyo po ba sa intelligence, ano po ba siya? Nature or nurture po? I think it's both. Both talaga. It's both. Opo. Tsaka ang intelligence, hindi yung pagka-intelihente ka na nerdy, Opo. hindi ka aasenso rin Aray. Yung EQ versus IQ, Opo. Ay, there are studies na nagpapatunay Opo. na mas maraming successful na tao na mas maganda ang EQ kesa sa IQ. Totoo. Kasi pagka nerdy ka, Opo. hindi ka Social. magugustuhan ng mga tao, ng mga boss mo, ng mga kaopisina mo. In fact, there was an episode in my career Opo. na naapektuhan ako noon. Oh. Na hindi ako masyadong nakiki-associate dun sa mga Opo. younger, yung mga lower level sa Opo. akin. Tapos napansin ko dati, nagla-lunch sila. Hindi ako kasama. Di ba? Nakaka-insecure. Opo. Samantalang kasama nila lagi, yung mga barkada-barkada, ako hindi mabarkada kasi masyado nga ako serious. Opo. I had to correct myself. Gets. So, nagbabasa ako lagi ng mahilig ako magbasa yung Opo. Winning at Office Politics. Oh. Ang office politics, may office politics upwards and downwards. I was practicing upwards office politics. Gustong-gusto ko ng mga boss. Opo. Pati nung presidente ng kumpanya na sabi niya, ako magiging heir apparent, nung department head and all that. Pero, yung iba, nagiging uncomfortable sa akin. Parang, Gets. So, I started going out with them also. Nakikipag-inuman na ako sa kanila. Opo. May mga ganon. Pati yung mga ini-interview ko nga dati, ang mga tanong ko,
O nakakailang beer ka ba? Opo. Tapos may iba sasabihin pa nga, sir, mga ano lang, social drinking 1 or 2. Opo. Nung naging empleyado ko na, mas malakas pa uminom sa akin. Alam mo, pwede kita i-fire dyan dahil mali ang information nung Yung sinabi. sinabi mo. So, ganon. So, yun yung kailangan yung babalansin mo yung EQ sa Opo, IQ. Kasi parang, yun nga po, dahil pagdating sa pag-angat mo sa career, it's a very social thing na you're dealing with people So parang, yun nga po, kung kulang ka sa EQ at di ka nakakaramdam ng emotions ng iba at nakakapag natitrigger mo yung emotions ng tao, hindi ka po talaga pwede mag-lead, no? Tsaka may what is this test na binibigay ng mga nag-team building? I forgot how the test is called. Pero yung pinoprofile ka, Opo. ako sa analysis nila I was introvert. Opo. Pagkatapos I learned to be extrovert. Gets. Opo. Yung ganong klase. Parang ganun. So nag-cross ako from being introvert to extrovert. Opo. Kasi kailangan kong gawin 'yon. Totoo. Hindi pwedeng nagsasarili ka . Opo. Kailangan you socialize. Opo. Totoo yan, sir, no? Magandang payo po yan sa mga tao kasi marami pong tao na nung na-realize nila sa sarili nila na introvert sila, parang tinanggap na po nila at pinanindigan na nila Ay, yon. hindi pwede. Na Wala parang- mangyayari sa buhay mo. Opo. Ang mga nagta-thrive lang na introvert, yung mga artist, yung mga, halimbawa, Opo. if you can be a Van Gogh, you can be the most introverted Opo. person on earth and it wouldn't matter. Totoo. Pero 0.5% lang po ng Kaya mga nga, artist yun. Kaya nga. Nakakatuwa po. Sir, kung pagdating naman po sa leadership, ano po ba yung mga importanteng characteristics para maging magaling na leader ka? Sa akin, you have to be a leader, not a manager. Gets. Okay? Kasi very distinct yan . You lead people. You manage a business but you lead people. To generate business, it's the people who do that. It's the team. Kaya ako, yung mga staff ko, kahit nga nung una sabi ko naging terror din ako . Pero kailangang babaguhin mo . Opo. And then I learned to mentor. Gets. Marami kong mga naging mga staff who eventually became CEOs. Grabe. Kasi apparently maganda yung pagkaka-mentor ko sa kanila, no? One of them, Hermy De Leon, Opo. became very successful. Nung nag-retire nga siya, sabi niya, Sir Boy P, papasyalan kita dyan sa Tagaytay. Bakit? Magre-retire na kasi ko . Gusto ko lang magpasalamat. Nakakatawa. So imagine yon. Kasi sa J. Walter Thompson, kinuha ko yon nasa accounting. Opo. Nakita ko magaling siya, kinuha ko. Can you imagine that break? Opo. Hanggang naging CEO siya, naging And now, she's very wealthy. Totoo. Tsaka ang nakakatawa dun, sir, na yun po para sa akin yun yung success . Kasi may ibang tao ka nang naapektuhan na sa buong buhay nila. Yung trail po ng influence nyo, talagang yun yung parang legacy talaga no? I try to affect. Opo. May yung mga may mga tao nga sasabi, yung mga boy peace angels. May mga ganon. Si Pico, yan. Yung mga tinrain ko who became successful on their own. Opo. Pati nga yung dati may nag-apply sa akin na sabi niya gusto niya lang na maging under ko. Opo. Kahit na mas mababa ang sweldo. Hindi ko naman kinuha na mas mababa ang sweldo, pero di ba napaka-unusual Opo. nun. Masyado siyang bilib sa akin para kahit bumaba ang sweldo. So I hired him. Pero nung nakita ko nga na may mga issues siya sa pamilya, Opo. pati yun kinorek ko. Opo. So, life coaching. Gets. Kailangan mag-life coach ka, hindi lang mentoring. Kasi, ang tao hindi makakapag-function effectively in the workspace if you have emotional and family issues. So, siya na-correct niya yun. Pinauwi ko siya sa bahay nila, nag-Jollibee daw, sabi ko,
hindi enough yung Jollibee, bumalik-balik ka, bumalik-bumalik. Nung naayos yun, Totoo yan, no? Tsaka ang maganda po dun sa'yo, nakita niyo yung big picture ng buhay. Kasi marami pong nagpo-focus lang. Kunyari, kung may mentor ka na sa trabaho lang, yung skills niya, hindi niyo alam. Paano niya magagamit yung skills niya kung ito palang problema niya dito, yun yung nagko-consume ng utak na, no? exactly. Oo po. Nakikita niyo yung big picture and at the same time po, yun nga po, na naapektuhan niyo talaga yung buhay nila na panigurado po, kung sino man yung mga natulungan naman niya after, o yung mga buhay na naapektuhan niya, is technically, may trail pa rin po yun ng influence nyo sa kanya eh. So, yun nga po yung tinatawag ko na legacy na para talagang yung real na epekto, hindi yung may maganda kang sasakyan, may natayo ka sobrang laking bahay. Pag nawala ka na po, wala naman yun eh. Pero yung mga may iwan mong influence na sinimulan po nung domino na ginawa nyo, yun po talaga yung parang magpapa-immortalize sa inyo, no? Sir, punta naman po tayo dun sa kanina po yung sabi nyo nga po na hire good people po. Hire good employees po. Yun nga po, ano po yung mga hinahanap nyo naman sa mga employees nyo para po makonsider nyo sila na karapat-dapat po sa team nyo, parang gano'n? Unang-una, matalino na gutom. Oh. Ganon. Opo. Mahirap lang mag-mention ng mga schools. Opo. Kasi hindi maganda. Hindi ako mag-hire ng mga halimbawa yung mga social na school, social na ganon. Kasi they can be lackadaisical. Ano po They yung can be- lackadaisical? They can be entitled. Gets. Diba? Yung parang lalo na yung mga kumukuha ng halimbawa, communication arts. Opo. Tapos nag-aral sa isang Ivy League school. Pag pumasok sila, parang naisip nila, ang galing na nila, na dapat boss na sila kaagad, ganyan-ganyan. Hindi. But I can mention a school na lagi kong kinukuhaan. Opo. PUP. PUP, opo. Kasi ang maraming PUP, magaling nga. maraming matatalino na mahirap. Opo. Kaya yung mga yan, pag kumuha ka dyan, ang galing-galing, tapos nag-strive talaga. Opo. Maraming successful na ganon. Opo. Although, syempre, marami ring mga from UP, marami kami kinuha, UP, Opo. pati sa UAP, Lasal Ateneo, Opo. ganyan-ganyan. Pero may mga ibang schools na, dati kasi once upon a time, Opo. paying it forward, nagturo ako ng advertising Ay, oo nga po. sa Merinol. Merinol po, opo. Miriam na And ngayon, then, no? yeah. And then, one SEM sa UST Graduate School. Oh. Minsan titingnan mo yung mga estudyante, para bang hindi ganun kaseryoso. Gets. Iba yung mga, hindi ko sinasabing lahat. Marami namang mga naging successful from those schools. Kaya lang, parang on average, yung mga taga-PUP, puro ang gagaling na Totoo po. driven. Totoo po yun. Kung maikwento ko lang din po kasi sa totoo lang po, nanggaling po ako sa DLSU po. Tapos, pero yung high school ko po, not so popular high school naman siya, Notre Dame po. Sa ngayon po, sa mga naging kaklase ko, mas marami pong nagsasucceed ngayon sa high school ko na hindi sikat kaysa po dun sa mga nakilala at nakita ko sa university po. Kasi parang yun nga po yung nakita ko na parang yung gigil sa buhay at saka yung gutom na yung craving for growth. Nandun po talaga sa mga galing sa normal, kundi man sa baba, sa middle class lang po, no? Sir, kung pupunta po tayo doon na, kasi po kayo, nabanggit niyo po kanina, galing kayo sa public school, tapos nag-working student po kayo. Kasi ang dami ko rin pong mga nakausap na rin po ng mga successful people po. Lagi po nilang inano yung humble beginnings nila na, ano po ba yung importansya ng struggling or struggle po para sa pag-achieve ng success? Ma-appreciate mo kasi lalo. Ako, talking about humble beginnings, Opo. I had extremely humble beginnings. Opo. May isang office mate kami dati nila Lucy. Her name is Grace Chong. I was executive vice president Opo. of Dentsu Young and Rubicam. Opo. Siya, executive vice president siya for creative, ako for media. Opo. One time we were having lunch. Opo. Nung kinuwento ko buhay ko, napanganga. Opo. Boy P, are you pulling my leg? Nung sinabi ko how poor we were growing up, sabi niya, akala ko all along,
Kasi may kotse na ako, may Opo. driver, may attache case, ganyan. Akala ko Ateneo ka na rich kid ka, ganyan. Opo. Sabi ko, far from it. Extremely humble beginnings. My father, in his younger years, was a messenger carpintero. Wow. Pero valedictorian siya kasi very poor. Opo. Mga neighbors ang nagpaaral sa kanya. Can you imagine? Opo. So, yun ang the good thing from that is yun ang namana naming magkakapatid. Opo. Yung genes na yun. Pagkatapos, later in life, umasenso siya dun sa Opo. school, sa opisina, hanggang naging cashier siya, Opo, ganon. Asenso na yun. Cashier eh. Cashier na siya. But you see, he Opo. started from a very, very low position. Opo. So, ganun talaga. In fact, ako, when I was going to school, Opo. an uncle was spending for my schooling. Ganun po. Ganon. So, grabe rin po pala yung naging epekto nung tito nyo sa inyo. Kaya nga, ganun talaga. Kailangang, because of the struggle, tapos siguro nga may innate something Opo. here, talagang, undrive mo talaga, Opo. masyadong mataas. Nakakatuwa po, no? Tsaka kanina po, nung nabanggit nyo lang, yung kanina, tinanong ko po yung childhood nyo, kahit po ngayon, sinabi nyo na grabe rin po talaga yung pinaghirapan nyo dati, nung tinanong ko po kanina, sabi nyo, it was a very good childhood. It's a very happy childhood po, no? Yeah, because happiness is nothing material. Yun nga po yung sabi nyo. Nakakatuwa po. Oo. Yung appreciation nyo po sa lahat ng stages ng buhay nyo, no? So yun din po talaga, no? Kasi pagka may pinaghirapan ka, makikita nyo po yung meaning talaga naman ng achieve mo dahil doon sa mga pinaghirapan mo, no? Tsaka kasi nakakatawa yan eh. Even my mother, Opo. she became poor. Opo. Pero nakakatawa yun, ang love story ng nanay at tatay ko, parang Sharon Cuneta movie. My father was very poor. Opo. My mother was from a wealthy family. Oh. Ngayon, isang beses may ginawa siya doon sa bahay, parang plumbing. Ganon. May itsura naman yung father Opo. ko at matalino, ganon. Naligawan yung mother ko. Nagtanan. Ay, Na-disown. O di ba parang Sharon pang Cuneta Sharon movie. Cuneta nga po. Ang ganda. Kaya we were growing up Opo. poor. Opo. Kaya ganon. Grabe, no? Ano naman po, sir? Pagdating naman po sa mga, yun nga po kanina nabanggit nyo na kung bakit nyo rin po na-reach yung mga narating nyo is dahil din po sa mga taong mga nakasama nyo and all. Sino-sino po ba at ano yung mga natutunan yung importante sa kanila kung bakit po naging kayo yung kayo? Yun na nga, yung unang boss ko, Opo. yung Louis Rogacion, yung kailangang tama ang trabaho mo, tama sa oras. Gets. Ganon. So, china-challenge ka niya. Pag na-deliver mo yun, good ka sa kanya. Opo. Kaya nga, ganon din ang ginawa ko. Meron ako dating pinapagawa sa isang tao ko. When can I have that? Bibigyan niya ako ng oras. Pag lampas na doon, hindi niya pa binibigay, gagawin ko. Opo. Sasabit niya sa akin, I don't need it. Di ba nakaka-insulto? Opo. Ginagawa ko yun Opo. at some point. Kaya lang later on hindi ko na ginawa. Opo. Yung nagiging isa kong boss, yung Mindalansang, Opo. ano din yun, puro sila, kasi they're very, what do you call this? They're very deliberate. Opo. Kaya kung yung expectation nila, kailangan ma-meet mo. Pag hindi mo na-meet yung expectation nila, edi out you go Tugi. or you'll never rise from the ranks. Opo. Yun yung dalawang major influence sa career ko. Opo. So yun din nga po, yung sa pag-akyat naman po sa ranks na sinasabi nyo. Kasi ano po yan technically it's a competition din against the other employees po. Pero yun nga po, paano nyo po ba binabalanse na technically you're competing with other employees po and at the same time, yun nga po na naging magkakatropa at naging magkaibigan pa rin po kayo? Kahit naman yung mga katropa na yun, pag nakikita nila na nag-excel ka, hindi naman sila hindi naman sila yung parang crab mentality. Oo, no? hindi Oo, naman. opo. Hindi naman. Totoo po yan. Sir, ano naman po?
punta naman po tayo sa yung pag-retire nyo na po. Paano nyo po pinagplano, kasi kanina po, nung bago natin simulan to, ang plano nyo po pala talaga is parang early retirement pa, around 50 po, no? Akong makapagdetalye po kayo dun sa istorya kung paano. I was about 48 when I told myself I wanted to retire early. Kasi at 50, pag nag-retire ka ng 50, ano na yun tax-free na. Opo. So, I was working in a company called Campaigns and Gray. So, visualize ko, pag nag-retire ako, nagpagawa na ako nitong retirement house. Opo. So, this was finished exactly when I turned 50. So, nag-retire nga ako. Opo. Ang masama nga lang doon, pagka-retire ko, it's an international company. They wanted me to start another company. Yung pinag-retirean ko, I was General Manager, Chief Operating Officer. Opo. That's a creative advertising agency. Yung gumagawa ng mga commercial. Opo. Yung, at that time, nauuso na yung mga media agencies, media independents, nag-unbundle ang advertising. Once upon a time, pag may kliyente ka, you do the creatives, you place the advertising, and the agency gets 15%. Opo. Dumating sa punto na nag-umpisa sa France. Opo. May nagtayo ng isang kumpanya na ang trabaho lang may science kung paano ilalagay sa mga istasyon ng TV, radyo, dyaryo, media independent, media specialist. So, yung mga kliyente, yung creative nilalagay na lang sa creative agency, nilalagay sa media agency. Okay. Naging uso sa Pilipinas yon. So, may mga iba ng ganong kumpanya. So, the international company wanted me to start the local operation of Mediacom. Opo. So Mediacom, I started that, and then I pitched Procter & Gamble and won it. Opo. And then I pitched the Lushitan Group and won it. So it became very big immediately. So yung Mediacom na yon became so big that when the group was bought by a company called Group M, holding company, yung Group M dati may tatlong kumpanya yan, Mindshare, another agency, another agency. So when that holding company bought yung company namin, we had to join that group. Lahat yun operating na for many years. Eto, operating for 1 year. Opo. Nung nag-join, this was 60% of the entire group. Oh, grabe. Yun po yung company na binenta nyo na sa kanila, no? Hindi binenta. Naging part of the group. Opo. Gets. So, there was a group CEO. I was head of that Mediacom. Opo. Ganon. Ano po, may singit ko lang po, yung marketing manager po natin, dati, kasi galing po siya sa isang company rin. Nakakatrabaho po nila yung Mediacom, so napaka-small world talaga na yung nagawa niyo. Mediacom right now is the biggest. Oo nga po. Grabe na-achieve nyo, no? Pero ayun nga po, sir, punta naman po tayo dun sa retirement nga po. Kasi para po magkaroon kayo ng capability mag-early retirement, panigurado po is na-handle nyo rin lahat yung mga perang pumasok sa inyo ng tama. So pagdating naman po sa financial literacy, ano po yung mga may papayo nyo sa mga gustong umunlad sa buhay sa pag-handle ng pera? Well, siguro hindi ako ganun kagaling. Oh. Nagkataon lang Opo. na I was in the right jobs, good paying jobs at the right time. Opo. Tsaka when I was, for example, at DYR, Opo. which is before the last agency, I was executive vice president, and then I became regional media director for all of Asia. Opo. May sweldo ko as executive vice president, may sweldo ko as regional media director. I had company shares in both. Opo. And then, because I handle all of Asia, when the media director of Hong Kong Opo. resigned,
they cannot have a company na walang media director. Opo. So, naging acting media director din. No? 3 sweldo ko at one time. Grabe, no? So, Opo. ganon. And then, yung company na, yung Campaigns and Gray, was one of the most famous Opo. for good compensation. Gets. So, at one point, we gave 12 months bonuses to all the staff. Oh! So, kumbaga, kayo na po talaga yung CEO na hindi naging sakim, no? Grabe po. Ay, nakakatuwa So, po. ganun siya. Wala akong talagang, ang investments ko Opo. dati, puro property. Opo. So, halimbawa, may meeting ako, biglang may sabi ng kliyente, yung kapatid ko nagmamanage ng kondo. Nagpunta kami ng Opo. model unit. O napabili ko ng kondo. Pagtawag ko nga sa wife ko, bumili ko ng kondo, pre-selling. Opo. So, may binili ko dito, may binili dyan, may binili. So, yun ang form of investment Opo. ko. So, I was Estate po, no? investing Opo. in real estate and art. And art. Hoy, Yeah. yun nga raw po, no? Yun nga po yung ginagamit po sa ano, no? Pag yung sa art po nag-invest kasi, talaga pataas lang din para Oh, sa yes. real estate, no? Pataas lang din po. Ako, Po? lately, ang dami kong in-unload. Ganun Because po. I've been retired for 9 years. Opo. Di ba? Tsaka pagka na-enjoy mo na yon, minsan nga lagi kong ina-advise din sa iba you know, what you have now is not yours anymore the day you die. Totoo yan. So, sa akin, yung mga gano'n na-enjoy ko na, mataas na yung value, Opo. ina-out ko. Opo. Totoo Kasi yan. investment yon. Opo, tsaka kung di nyo rin mapapakinabangan at may enjoy, wala rin lahat ng investment na yun, no? Pero po yung kunyari naman po, kung pupunta tayo sa technical side ng, siyempre po, sa pagiging CEO, yung pag-handle po nung mismong umiikot na pera dun sa kumpanya, paano nyo po ba siya ipiniplay sa mga tamang paglalagyan po, parang gano'n? Hindi, ang ano lang naman yan, as a global company, Opo. ang pinakamahirap na role ng CEO is hitting the required bottom line. Opo. Ang international company, laging sasabihin sa amin, you must increase your revenue and profit by 20% every year. Opo. Mga kliyente, hindi naman nag-i-increase ng budget ng Opo, 20% totoo every yun. year. Di ba? Walang ganon. And at the same time, assuming na nag-i-increase, tumataas din naman ang sweldo ng tao. So how can Opo. you make a net profit of incremental 20% every year? Opo. So you create efficiencies and you create other revenue sources. So you have to be creative Opo. in generating other revenues. So, for example, when I was heading a media agency, Opo. ang kinikita lang ng media agency 3%. I went to a client na nag-present ako sa kanila na kami rin ang gagawa ng creative. Opo. O din may 15% ako, hindi 3%. Kasi na-prove ko na I can do that. Opo. Now, I don't have creative people because it's a media agency. Kumuha ako ng creative outsource. Opo. Kumuha ako ng strategic planning na outsource. Opo. So binabayaran ko sila pero yung revenue ko mas malaki. Opo. So you need to be creative in generating revenue streams. Opo. Kaya din yung sa last na company where I retired from, maraming mga revenue sources. Meron kaming digital Opo. agency na nag-SEM, SEO. May digital agency kami na for content. Opo. Meron kaming for out of home. So, hindi po pwede magsa-survive ka sa isang business model. Yun nga po, diversification po talaga ng ano, no, ng stream of incomes, no. Mm-mm. Sir, ako lang po matanong ko lang, ang dami niyo po talaga naging trabaho na sabay-sabay pa and all. Kung matanong ko lang po, kamusta naman po yung oras niyo ng mga panahon na yun? Like, kamusta po yung day-to-day life niyo nung ganun kayo ka-busy? Naglalakwatsa pa ako nun. Ganun po. Oh. Oh. Unang-una nung last company ko, where I retired from, Opo. kasi I didn't want to work anymore. Gets. So, nung nag-retire ako from Mediacom, dahil, ayoko na nga nung Mediacom dahil nag-retire ako at 50. Tapos, nung umalis na rin ako sa Mediacom and I was traveling, a friend of mine
Sabi niya, Boy P, coffee tayo. Yun pala, sabi niya, tulungan mo naman ako kasi yung media agency na Opo. kanila Opo. was losing money for the past 10 years. So advice ako na advice. And then, one day, the regional office offered me to become CEO. Wala sa plano ko yun. Opo. So kaya ako napabalik na lang sa ano. And I only agreed, sabi ko, 3 times a week. Oh. So ganun lang. Kasi yung work-life balance, ayoko na nga magtrabaho. Opo. Ay bakit ako tatanggap na full-time job? Opo. So I work 3 days a week. And so nagta-travel vlog nga ako. Ayun nga po, opo. I like to travel. I Opo. like to go around. But basically, I go around the Philippines. Totoo. Ayoko nga magbablog about other countries. Kasi dito pa lang po talaga, sa totoo lang, Pilipinas po, napakaganda talaga kung travel po ang pag-uusapan. Dati nga may nag-message sa akin from Kerala, India. Opo, ay. Sabi mo naman, we'll offer you free accommodation, travel, lodging, etc. Please write about us. Oh. I refused. Kasi, biglang yung vlog ko, puro Philippines, biglang magkakaroon ng biglang may Kerala, India. Opo. So, kumbaga, mas gusto nyo po talaga ma-promote muna yung local Hindi, tsaka natin. magiging obvious naman yun na ano, kasi maraming mga nagbablog Opo. na iba nagsosolicit talaga ng Gets. Opo. magpapa-invite. Pag nagpa-invite ka, edi automatic biglang you cannot review Gets. objectively. Kasi bayad na eh. Kahit Opo. na pangit yun, biglang glowing ang review mo. Ako, I trash a place if I Opo. don't like it. Yun po, no, yun po yung nakakatawa sa'yo, nakaka-inspire po dito sa ginagawa din namin. Kasi marami pong bagay na hindi ka, kung iniisip mo yung iisipin ng iba, or parang yung personal interest mo, parang meron kang mga isa-sacrifice na principles eh. So para pong nakakatawa na kayo po, despite all the success, talagang nag-stick pa rin po kayo sa principles nyo, no? Yun na nga, halimbawa, I go to a place, they don't know I was going to write about the place. Opo. Not even a cup of coffee. Opo. I pay. So I go incognito. Grabe po, nakakatawa. Sir, ano naman po, doon po sa mga travels nyo para sa inyo po, kunyari po, nagba-vlog po, vlog pala. Nagkaroon po kayo ng travel vlog. Para sa Pilipinas po, ano po yung top 3 spots na para may re-recommend nyo sa mga Pinoy na hindi usual na pinupuntahan pero para sa inyo po dapat mapuntahan? Ang number 1 sa akin, na hindi ko siya isinama sa vlog, Opo. okay, is Batanes. Batanes. Ay. Sa mga nakakausap kong tao, ang description ko sa Batanes, it's not the most beautiful place in the Philippines. Opo. It's the most beautiful place on earth. On Earth. Oh. Ay, sir, Yung nice. isang former BIR commissioner na may restaurant ako dati, bar and restaurant. Grabe. So he would go to my Opo. place. Magkikwento siya about yung mga trips niya all over the world. Have you been to Batanes? Hindi. Sabi ko sa kanya. Nung sabi niya, hindi pa. Alam mo, wala kang karapatang mamatay hanggat hindi ka nakakarating na Batanes. Ang dami ko ng mga friends who went there on the basis of my description. Opo. Sabi ko, it's so beautiful na yung cellphone mo, hindi mo itututo kahit saan, iganyan-ganyan mo, i-click mo, maganda Yung kalalabasan. Ganon lalabas. kaganda ang Batanes. Sana po mapuntahan namin yan. Sir, kunyari naman po, pagdating naman po sa kultura o yung mga tao, saan Sa naman Batanes? po saang lugar naman po yung parang yung the people there are the best? Or parang the kindest or the most hospitable or... Some people may not agree Opo. kasi ang image ng Masbate is violent. Opo. May mga patayan, lalo na pag election, etc. Pero I have very good friends in Masbate. And other than the fact that Masbate is beautiful, I go back and my friends go back because we've made a lot of friends. Opo. So ganun sila, very welcoming. Tsaka alam mo, si Coritha, yung sinasabi Opo, ko kanina, ayun, musician po. ang Opo. takot ay nasa isip lamang. Opo. Yun Totoo yung yan. sinabi ko namatay na Opo. parang Opo. so ganon. So I go there, nag-ano ng rodeo, etc.
biruin mo, hindi ako taga Bicol, hindi ako taga Masbate. 6 na ang inaanak ko sa kasal doon. Grabe na. Tapos pag nandun ako, yung governor ko, kumbidahin ako, Opo. kailangan pupunta ako sa bahay, itutur niya ako around the property, ganon. So, Grabe. di ba? Hindi, kung matatakot ka, di walang mangyayari sa buhay mo. Totoo po yun. Yung nakakatuwa po na yung tapang po talaga. Talaga napaka-importante niyang... Ayun po pala. Ano po pala ang view nyo pagdating sa failures? Failures, you learn from it. 'Di ba? Sabi nga nila pag natapa ka, kailangan kang bumangon. Opo. Tsaka walang taong hindi nagfe-fail. Totoo yan. Pero kapag you dwell on your failure, then you're a failure. Opo. Sa akin na lang ang isa sa mga as in naiiyak ako. Opo. Nung yung sa spelling bee nga, Opo. na pagkatapos I thought I was going to be the overall champion. Opo. Ganon. Tapos na hindi nga ako nag-champion. Opo. Pagbalik ko sa school, umiiyak-iyak ko. Parang Opo. ang feeling ko failed. Opo. Kahit na nag-third ako sa kasi syempre, ang standard ko, laging gusto ko nasa The best. taas. Opo. So, ganyan, ang ano pa bang ibang failure? Ayun po, ano po pala yung... Yun ang tandang-tanda ko Tandang-tanda kasi niya talaga talaga na dahil yung- tumimu siya sa utak ko Grabe sa'yo, no? Sa dinami-dami ng naging responsibilities nyo. Yung talagang yung failure nung pagkabata, yung tumatak sa inyo, no? Grabe. Tsaka kasi, baka pag kinuwento ko, hindi ka maniwala. Sige po. May yung word na na-misspell ko pa Opo. was something very simple. Marami na akong na-spell na mga, imagine grade 6 Opo. mga words na baccalaureate. Opo. Grade 6 ka, may spell mo yun. Hanggang ngayon po ata. Peremptory. Yung mga ganun. Tapos, ang na-misspell ko, quorum. Koro. Imagine, kaya yung word na hindi ko makakalimutan sa habang Opo. buhay ko. Tapos, kahit yung mga panel of judges, hindi nila ma-expect na na-misspell ko yun. Opo. Apparently, I spelled it Quorum. Yung, pagka na-misspell mo, aalis ka na Nakabalik na nga ako sa upuan dahil Opo. nobody would have imagined na na-misspell ko siya. Hanggang isang teacher, mali yata yung na-spell niya. Out. Sumasama ng loob ko nun. Nakakatuwa yun. Sir, kung punta naman po tayo dun sa career niyo na po. Yun nga po, ano po yung greatest challenge na pinagdaanan nyo at paano nyo po yun sinolusyonan? Ang greatest challenge is turning a business around. Okay? Sa trabaho. Katulad nga nung when I accepted the Opo. role as CEO of Kara, which was like losing money for the past 10 years. I was able to turn that around on year 1. Oh. Okay. I think dahil siguro yung experience ba, yung marami na akong paghuhugutan Gets. Marami na paghuhugutan. So, yung sa Kara, I had a very good relationship with the Lusutan Group. Opo. Tapos meron akong isang tao na more than me, mas close pa siya doon. Opo. Kinuha ko na naman siya. Opo. So, at close din ako sa Lusutan Group, lipat sila sa amin. Pagkatapos, when you've won one business, Opo. meron pang kailangan para mapabalita ka. Opo. May isang kliyente na pinuntahan ko rin, pero hindi ko sasabihin dahil hindi ko babanggitin yung kumpanya, na we got the business, pero ang ibabayad nila sa amin as a media agency was 1.5%. Opo. And they Maliit. wanted a 2% rebate. Lugi Opo. pa kami. Lugi pa. Opo. Yung ganong klase. Ginawan ko lang ng paraan yon. Pero, tinanggap ko siya. Why? Because I wanted the news. Kara wins Lusutan Group. Kara wins Company X. So, yung ganong sunod-sunod na ganon, nakaka-bandwagon yun Opo. Hanggang pang nag-present ka sa iba, aba, ang galing nito. Opo. Ang galing Kasi ito nitong na yung kumpanya. mga nakatrabaho eh. Oo. Opo. So, hanggang nagkaroon na ng marami yon. On year 2, I brought the entire staff to Australia.
Grabe naman. Sana po in the future madala ko rin yung buong Oh, staff. entire staff, company outing, Opo. pati Australia. pang shopping. Grabe Oh. naman yun, Can sir. you imagine from a company that was losing Money, for, no? Grabe po, no, sir, no? Pero ang nakakatawa po dun sa istorya nyo, sa karir nyo, is balanse pa rin po yung buhay nyo sa dinami-dami ng responsibility, sa dinami-dami ng kailangan yung panindigan na mga pinasok nyong opportunities. Naging balanse pa rin po, may naging oras pa rin kayo for your hobbies, for your travels, for all of your So ang ganda pong message din talaga na hindi mo dapat i-sacrifice yung buhay mo para sa mga gusto mong ma-achieve, no? Hindi. In fact, now that I'm retired Opo. and going 9 years, ang karamihang problema naman nagre-retire, yung iba na de-depress kasi kung yung wala ka nang ginagawa. Ayun nga po, opo. May isa nga akong kakilala ding executive, presidente ng kumpanya. Ang kwento ng wife niya, magmula nung nag-retire yung presidente ng kumpanya na yun, nahihirapan yung wife. Hindi siya sanay na yung husband niya lagi nasa Lagi bahay. nandun Na biglang may aasikasuhin ka. Dati, breakfast, alis, dinner, gano'n, di ba? Tapos weekend. Ngayon, araw-araw niyang... So, kailangan gawan mo ng diskarte sa buhay. So, ako, I started being serious in bonsai. Opo. I started painting, Opo. acrylic and watercolor. So ganun eh. Kailangan may pagkakaabalahan ka Opo. na ma-enjoy mo. Totoo po. Otherwise, what's the word there? Mabuburyong ka. Mabuburyo ka po. Yun nga po, yun naman po sir, pagdating naman po kasi, di ba, yun nga po, naging hyper achiever po kayo nung kabataan nyo and po nung nagkakareer na kayo. Meron po akong makakilala mga businessmen na kahit po nasa retiring age na sila, hindi pa rin po nila matigil yung grit. Kasi nga po, parang buong buhay nilang kinultivate yung grit eh. Na parang po kahit medyo, yun nga po, medyo nagdeteriorate na yung katawan, medyo nagaano na, hindi nila ma-turn off yung grit na yun. So kayo po sir, ano po yung naging key nyo na para po pagkatapos nung sa tingin nyo, I've done my part, I can lie low na ngayon. Paano nyo po yun? Ako in the first place, why? Why? Okay? Because I started working early. Gets. So I started working when I was 17. Working student ako. Opo. So nung nag-retire ako ng 60, that's Talagang, 43 years ako nagtatrabaho. opo. Di ba? Sabi ko nga sa mga empleyado ko dati, I have worked 43 years longer than your entire life. Opo. Am I not entitled to enjoy Totoo. yung ganong klase? So nag-tune out talaga ako. Oh. Ang nakakatuwa nga dito, nung nag-retire ako, Opo. hindi ko na iniintindi yung may iba, makita mo, oy, long weekend, saan tayo? Ay nga po. I have very long weekends. Naalala ko nga po nung binok natin to eh. Talagang nga Oo. po. Pagkatapos, ang nakakatuwa pa sa akin, sometimes I don't even know what day it is. Opo. I don't know what date it is because they have become irrelevant. Opo. So, di ba, ini-enjoy mo na lang talaga. Parang, Nakakatuwa po. mag-asikaso ako ng bonsai, ganyan. Opo. Gumagawa na lang ako pag may importante na lang ako, nilalagay ko sa phone ko Opo. ng may alert. Opo. Because otherwise, I will miss it. Nakakatuwa po, no? Pero yung po, yung naging adjustment nyo naman po nung bago pa lang yung retirement nyo nun, paano naman po, naging madali lang talaga yung transition? In-embrace ko kaagad nung pagiging retired. Ang galing sa'yo, no? Talagang yung ano rin po, no? Yung papasok din po din yung intelligence nyo na parang compartmentalize nyo lahat ng mga ginagawa nyo sa buhay. Kaya parang on track kayo sa lahat ng ginagawa nyo, no? Opo. Look, I wanted to retire at 50. Opo. And then I finally retired at 60. Overdue nga yung retirement ko eh. Totoo. Ay, bakit hindi pa ako mag-tune out nung 60? Sumobra na nga. Totoo po yun. Sir, bago po tayo lumipat sa pagkatapos po ng retirement nyo, punta lang po tayo sa isang tanong lang po na, ano po yung may ipapain nyo sa mga kabataan po para maging achieved and successful po sila? Ang success kasi, ano yan eh, isa pang lagi kong kwento sa success. Ang success is measured
sa point na where you are now and where you came from. Apo. So halimbawa, ang sinasabi ko pa example diyan, halimbawa anak ng tycoon, Apo. CEO na siya. Pero kanila may-ari ng kumpanya, CEO siya, nanggaling siya dito. Apo. Nanggaling siya diyan. Ang liit lang ng tinravel niya. Halimbawa ako dito nag-umpisa, dito ako nakarating, mas malaki yung tinravel ko. Totoo. Mas successful ako kaysa sa kanya. Totoo po yun. Ganun yun. Ang ganda. Yeah, ang measure of success sa akin is where you are now versus where you started. Opo. So para Kapag talaga. ka ganun ang perspective mo, then you don't compare yourself with others. Opo. Yung desiderata is to me, God sent. Totoo po yan. Sir, pagdating naman po sa principles or skills na dapat i-cultivate ng isang tao para maging magaling siya sa buhay, ano po yung mga importante na Ang prinsipyo? sa akin kasi, EQ more than IQ. Opo. Okay. Kailangan nga, I don't know if I talked about emotional intelligence na earlier. Opo, kanina. Pero kasi, Opo. kapag kahit gano'n ka katalino, hindi ka yun ang kailangan mo i-cultivate. Your social relationships. You have to have a good circle of friends. But don't force yourself. Yung iba nga halimbawa, mukhang nire-reject ka, di wag kang pumili doon. Opo. Doon ka lang sa mga komportable ka. So, wag mong pipwersahin kasi pagka pinwersa mo, maging miyembro ka ng isang grupo na tapos para ka lang ma-ostracize Opo. without you knowing it. Pag nalaman mo yun, magbe-break ka. So sa akin, balance lang talaga you have to achieve the right balance, a good mindset, and never ever fear failure because everyone will fail. Pagka natatakot kang mag-fail, walang mangyayari sa buhay mo. Totoo po yun. Di ba yung sinasabing ng cliche masyado, di Opo. ba? Yung you cannot discover an island if you don't venture into the ocean. Totoo po yun. Yun nga po yung lagi ko rin pong pinipreach yun na parang wag matakot maging beginner, wag matakot maging tanga sa simula. Kasi lahat naman na nagsimula is naging beginner at naging naman sila, naging kulang, tanga or parang po. Pero kung hindi ka magsisimula doon, is hindi ka rin gagaling eventually. So parang yun po yung wag ka lang matakot na gawin yung gusto mong gawin. No? Opo. Sir, yun na po. Tapos na po tayo sa life story nyo and all. Punta naman po tayo sa current passion nyo po, which is bonsai. Paano naman po kayo nasimula sa mundo ng bonsai po? I started with bonsai 19 years ago. Nung inano ko tong bahay na to, so naglagay ako ng mga puno, wala pa akong kamalayan sa bonsai nung dati. Dahil Tagaytay ito, may mga nagtitinda ng bonsai dyan Opo. Sa malapit yan. Bumili ko ng ibang bonsai. Tapos nilagay ko dyan, ganyan-ganyan. And then after, nung nag-retire, pinabayaan ko lang. Opo. Hindi ako serious. Nung nag-retire na ako, finally, yung 9 years ago, so 19 years ago to, dahil nga nung ginawa yung bahay, nung nag-retire na ako 9 years ago, doon, marami na akong mga naging kilala na nagbo-bonsai. Opo. Tsaka nagkataon no na ang bonsai nagbo-boom, may mga online na nag-join ako ng Cavite Bonsai Club. Opo. Tapos may mga workshop, so matututo kang gumawa ng bonsai. Tapos may yung Cavite Bonsai Club is one of the clubs. Meron ding Tarlac Bonsai, Opo. Pampanga Bonsai, Kidapawan Bonsai, Davao Bonsai. Meron yung parent organization, Philippine Bonsai Society. So, maganda yung network. Bukod sa Cavite, pupunta ako pag may show sa Tarlac, sa Pampanga, etc. So, you learn. Opo. And then may mga workshops. So, nung hindi pa ako marunong, a-attend din ako para matuto. And then, umattend ako ng isang masterclass. Opo. Yung masterclass na yon, yung supposed to be yun yung mga experience na. Opo.
intensive yon. Parang ano talaga siya eh. Ang naging mentor namin, Master Yen from Opo. Taiwan. Taiwan. Ano siya, presidente ng Judges Association ng mga bonsai sa Taiwan. He doesn't speak English, kaya meron kaming Chinese na Translator. member na nag-interpret. Opo. Pero yun, hindi siya seminar. It's a real class na Friday, Saturday, Sunday, tapos uuwi siya ng Taiwan. Tapos babalik na naman ng 2 months later, Friday, Saturday, Sunday, balik, yung ganon. Opo. And then meron kaming actual exams. Ganon? May mga actual exams talaga, written exam. Merong exam kami na magja-judge ka kung ng mga bonsai. Opo. May competition ng bonsai. Mamimili kami ng mga kung ano ang tingin naming mananalo. Pag yun napili namin, hindi at least 60% ng napili niya. Pag bumagsak ka doon sa 60% ng napili niya, ibig sabihin hindi ka marunong tumingin ng magandang bonsai. Totoo. Bagsak ka. Pumasado naman ako. Opo. Yung ganong klase. So kasi kasama yun sa mga nililecture sa amin. Opo. Tsaka yung mga exam sa bonsai, halimbawa, kung ano yung dapat na itsura niya, yung ganong klase. So, yung course na yon taught us how to create good bonsai. Because if you are able to judge good bonsai, then you must be able to create good bonsai. Totoo po. So, sa akin, ganon. Hanggang nagtuturo na rin ako mag-bonsai. Opo, May mga nagpupunta dito, tinuturuan ko mag-bonsai. Pumunta dito, libre kape. Minsan nga, libre tanghalian pa. Yung ganon. I don't charge anything. Ginawa Passion kong mission talaga, yun. opo. Kasi nga, lalo na nung naging president ako ng Philippine Bonsai Society, yung national Opo. organization. So, ano yan, gusto ko i-promote yung bonsai. May pupunta dito, tinuturuan namin. May mga naging artist nga ng Cavite Bonsai Club na nag-apprentice dito ng 1 year. Opo. Na Grabe. every Friday and Opo. Saturday pupunta. Ngayon, they're making a living out of it. Talaga bang kahit tapos na kayo sa career nyo, talaga mentorship pa rin po talaga yung ano nyo. No? Hindi, tsaka masarap gawin eh. Opo. Tsaka yun nga po, na para kung wala rin po kayong mga nakakasamang ibang taon dun sa hobby, boring din siya, no? Oo. Totoo po yun. I'm sure yun po, yung, di ba po, galing kayo sa advertising, so importante po yung artistic eye or yung eye nyo po. Nagagamit nyo po ba yun sa pagbubonsai? Exactly, because bonsai is both science and art. Yun nga po. Ang science niyan, yung bakit nabubuhay siya, bakit ka nagdidilig, Opo. papanik siya sa xylem and phloem, pupunta Opo. dun sa mga dulo ng dahon, pagkatapos with photosynthesis, Opo. nagkakaroon ng chlorophyll, yun ang Opo. food ng bonsai, Opo. ng halaman, ng lahat ng Opo, halaman. opo. So that's the science part. And then the art part is you shape it. Opo. You shape it because a bonsai is supposed to look like a big tree in the wild. Opo. Halimbawa, ito, Ayan po, opo. yung ganyan. May makikita kang ganyang puno na halimbawa Malaki. 10 meters tall. Mga ganun ang ginagawa eh. Parang a good bonsai is halimbawa, lilitratuhan mo siya tapos i-zoom mo siya para malaking puno. Opo. Or malaking puno, tapos Papalitan ipaliliitin mo mo, yung ganun. magmumukhang bonsai. Halimbawa yan, Opo. magmumukhang bonsai. That's how a bonsai should look like. Opo, totoo, no? Sir, kung ano man po, mapag-usapan lang po natin kung sa history naman po ng bonsai all over the world. Paano po ba nagsimula yung art of bonsai? Nag-umpisa ang bonsai sa China. Ay, di po ba sa Japan? Ang galing. Nag-umpisa yan China sa pala. China. Mga elite lang dati. Kaya nga hanggang ngayon sinasabi mga mayaman lang nagbobonsai, which is Opo, not true. opo. Mga elite ng China. Tapos may mga Japanese monks. Opo. Tsaka mga Japanese government officials na nagpupunta rin doon. They learned about bonsai. So yung mga monks na yun, tsaka nung bumalik na sa Japan, nag-umpisa sila mag-bonsai. Opo. Pero sila, ang nag-originate nung winawire yung bonsai. Opo. Ang China dati, cut and grow. Okay, Halimbawa, ito, puputulin yan para magsanga doon. Pag nga, Apo. puputulin magsanga. Ang Japan, winawire para mag-shape. Apo. Kasi ang bonsai has to be shaped like a typical tree. Kita mo lahat ng mga puno, di ba? Opo. Ano yung irregular triangle. Apo. Hindi siya perfect triangle.
kailangan pa ganyan, Opo, pa ganito, totoo. ganyong klase. So, nagiging mas maganda siya, kaya mas sumikat ang Japan Opo. dahil sila ang nag-improve ng bonsai technology. Ang galing po ng Japan, no, sa totoo lang, sa kalalahatan po, kahit sa technology, kahit sa art, kahit sa manufacturing, parang yung po lagi yung philosophy nila, no, na parang, paano pa ba natin may improve in details yung isang bagay, no? Na parang, kunyari po yung Japanese denim, na yung maong galing sa Amerika, Levi's. Pero parang ang ginawa ng Japan, try pa natin, paano pa ba natin i-improve to the max level tong bagay na to. Tapos yung ngayon po, sa kanila na yung pinakamahal at pinakamagandang klase ng maong. Parang ang galing po ng ganun. Pero alam mo ba dati, Opo. I read Ay, sorry. somewhere, I read somewhere before na sa Japan, yung mga very young doon, they went crazy over Levi's na Opo. mga bulok na. So may mga negosyante sa US na naghahanap sa mga kaduluduluan ng US, sa mga luma na yung mga wasak-wasak na, Opo. binibenta ng mahal. Siguro 10 times more expensive, 20 times more expensive than a brand new jeans. Opo, ganun nga. Ganon. Talagang obsessed po ang Japanese sa improvement po talaga eh. Pero balik po tayo sa pagbobonsai. Sir, ano po? Sa pagbobonsai po, ano po ba yung mga karakteristik na mga, ano po ba tawag? Bonsai cultivator po ba ang tawag sa... No, bonsai hobbyist. Bonsai hobbyist. Ano po yung mga importanteng skill ng isang bonsai hobbyist? Well, ang bonsai hobbyist, iba siya sa bonsai artist or bonsai collector. Pero kahit ako, I'm a hobbyist, I'm a collector, but I do bonsai also because I studied. Gets, Okay. opo. Pero maraming mga bumibili lang ng bonsai, which is not bad. Kasi pag bumili ka ng bonsai at magaling ka, ibig sabihin magaling ang mata mo. Magaling ang mata mo, Tsaka opo. natututo ka na when you start collecting, you know what to buy and what not to buy. Totoo po. Okay. Opo. So, pag nagbo-bonsai ka, ang number one na kailangan mo, patience. Yun nga mo, patience. Bonsai teaches you Matagal. patience. Kasi may mga materyales na, ang materyales na sinasabi sa bonsai, halimbawa may mga hunter na Apo. tinatawag, pupunta sa gubat yan. Opo. May nakitang isang puno dito. Huhukayin yung buong paligid nun para yung ugat hindi masyadong Opo, hindi maapektuhan. Puputulin yung mga sanga dahil paano naman dadalhin yung malaki. Opo. So, ibibenta yun sa mga Opo, sa mga, people like opo. us. Opo. Itatanim namin yun. Pagkatapos, putol-putol yung mga sanga niya. Opo. Hihintayin mo nga yung tumubo yung mga sanga niya. Opo. Tsaka yung maging proportionate ulit siya. Opo. And it takes 7, 10 or 10 years bago yung materialis na yun maging maganda na pang-exhibit. Grabe. Can you imagine? Opo. Ang pinakamabilis na matatapos mo yung isang, lalo na medyo maliit lang, Opo. siguro mga 3-4 years. Grabe. Kaya po talaga mahal din talaga ng bonsai. Kaya no? mahal ang bonsai. Isipin Opo. mo yung mga 7 years Opo. na bago mabuo ang isang bonsai. Yung labor nun, no? Oo. Yung nga po, yan. Eto, binili ko to sa Taiwan Opo. in 2018. Opo. This is now 66 years old. 66? Wow. Mas matanda pa po sa amin lahat. Kasi nga, Opo. di ba, I'll only Opo. be 3 years older than this tree. Opo. Yung iba nga sasabihin nila, hindi ko naman yung tinanim nung 3 years old ako. Opo. Binili ko siya. Binili, opo. Pero hindi pa siya ganyan kaganda. Ang tawag dyan, nung binili ko siya, materialis pa. Yung matanda na siyang puno Opo. na hindi pa maganda ang itsura. Totoo. Pagkatapos, from 2018 to Opo. 2025, yan na siya. Yan na po. Na-improve ko na siya. Opo. Pero grabe pala talaga. Ang gandang collection din po pala ng bonsai kasi parang technically it's history eh. Para pong... Hindi, ito nga, Opo. kung makita mo yung sa Facebook ko, Opo. ito yung backdrop nung nag-sign ng guest book yung Japanese Prime Minister Opo. nung bumisita sa Malacanang. So the Japanese Prime Minister and the lady, BBM and the lady, yung puno ko na yan ang nandun sa picture. Ayun po pala, no, yung parang nakwento nyo po na nahiram po ng Malacanang yung mga bonsai nyo. Paano po ba yung storya nun? Dadating yung Japanese Prime Minister and Opo. ang Japan,
known for bonsai. Okay. Yung isang in charge sa Malacanang na to dress up the place pag may VVIP, Opo. friend ko, anak siya ng good friend ko. Opo. At alam na maraming bonsai. Biglang sabi, pwede bang manghiram ng bonsai? Ito. Hiram Opo. hindi yan pinaarkila. Opo. So, pinapunta na yung Malacanang, dinala dito yung truck nila, madaling araw, dinala yung mga yan. They paid for 3 people. Opo. Hindi ko papayagan sila Oy, magbubuhat. opo. Masisira. So, kailangan may mga nagbobonsai, yung mga Opo. bonsai artist, na they can carry it properly na hindi mababaw, yung sanga. Kasama sila sa Malacanang, kasama nung nag-set up doon, binayaran sila ng Malacanang. Opo. Pagkatapos nun, nung afternoon dinner, dinala na ulit dito ng... So talagang ano lang po pala. Pero yun po, kunyari po ito, nabili nyo sa Taiwan, paano po tinatransport yan ng ganyan? that refrigerated container van. What? Yung friend ko na dating president din ng PBSI, kasi naging president din ako, yung president before me, tsaka siya president for many, many years. Siya, licensed importer of plants, etc. Dahil siya he's in the landscape business. Okay po. So, kaya niyang ipasok legally. Gets. So, ang nangyayari doon, halimbawa bibili kami sa Taiwan, hindi namin mapapadala kaagad. Marami na kami nabili. Pag makakapuno na ng isang container, tsaka lang ganon. Sabay-sabay. May discount. So may rin prorata pala. cost kami doon sa cost ng container. Grabe, it's a very rin po, communal hobby rin talaga siya, no? Oo. Kasi parang Oo. importante yung mga kasama mong hobbies para magawa mo yung ganyan, no? Tsaka hindi naman marami kaming mga bumibili pa sa Taiwan. Opo. Grabe. Sir, ano naman po? Yung pagiging president nyo naman po sa Philippine Bonsai Society po ba yan? Paano nyo naman po sinimulan yung organization na yan? No, PBSI, Philippine Bonsai Society Inc., Opo. was founded in 1972. Matagal na. Oo. Okay po. So, 2 years ago, 2023, we celebrated our 50th year. Opo. I was president in 2020 to 2021. Opo. Kasi 2-year term. Opo. I was invited by the prominent, Opo. yung mga dating board of directors na tumakbo din to be elected into the board. Opo. Sa totoo lang, it's a group of friends eh. Pag hindi ka nila type, hindi ka nila invited. Gets, opo. Tsaka practically yun eh, pagka gumawa na ng ticket, eto na yung magiging board, yaan na yan. Opo. Yaan na yan. Kaya nila ako na-invite. I met them for the first time in a show in SM Dasma. Opo. And ako ang pinakamaraming napanalo ng gold, silver, bronze, pati best in show. Opo. So tapos, first year ko to join a competition yun And then I hosted dinner here. Opo. So lahat yung mga nagpunta dito, siguro sabi nila, wow, na-impress naman siguro kahit Opo. paano. Nagpa-cater pa ako dito. O biglang in-invite na nila ako Opo. na mag-join doon sa Philippine Bonsai Society. So I was elected. Opo. And then on the first year I was elected, the board elected me as president. Opo. Ganun. Nakakatawa, sir, no? Yung pattern ng buhay nyo, kahit post-career, parang ganun pa rin. Yung parang ang bilis ng pag-angat nyo sa mga... Hindi ko pinlano yun, they Oo nga invited po me. Nakakatawa nga po na parang parang met na po ba talaga sa inyo? Although, ang nakita ko yung agenda, Opo. kasi, Philippine Bonsai Society, before I got elected, was going to pitch Opo. for a regional bonsai convention. Gets, opo. Nung na-meet nila ako, nalaman nila na advertising ako, Opo, CEO, opo. etc. Well Tsaka connected yung po nakita pala, nila opo. yung show na sa SM Opo. Dasmariñas. First time ako sumali doon Opo. Nagulat sila na ang ganda ng show. Opo. Before I joined Cavite Bonsai Club, pag nag-show ng bonsai, andyan yung mga puno. May ribbon cutting. Pagkatapos, mag-awarding na.
ako galing ako sa advertising, sanay ako sa mga Yun nga po production. Totoo yun. Nilandi ko yung Opo. yung programa. Merong kumuha ko ng isang nagsa-saxophone. Opo. May nagja-judging, may nagsa-saxophone. Opo. Pagkatapos nung show, para sabi ko, ang peg lamay lang Opo. na may sandwich, may pineapple juice. Aba, ginawa ko, may cocktails and canapes na may mga waiters na nagagano. Di na-impress yung mga bisita ng mga taga-Philippine Bonsai Society. Opo. The following morning nga, yung isa doon, ang post niya pa, I woke up still feeling good about the Cavite Bonsai Club show because wala pa sila nakita gano'n. Experience na In gano'n, fact, opo. nag-set ng trend yon. The other clubs started doing that. Ako naman, ini-step up ko yon. Opo. The following year, string quartet. Di ba? String quartet Improvement naman. pa rin, no? Opo. Oo. Tsaka, before, and up to now some clubs, kapag yung awarding na, Opo. naka-shorts, kasi mga nagbabonsai, naka-shorts, Opo. naka-chinelas. Kasi Ako ayoko nung ganon. Sa advertising, show yan parang meron, katulad advertising congress, Opo. kailangan maganda. Inumpisahan ko rin. Walang naka-chinelas, walang naka-shorts, kailangan naka-ganito. Opo. The following year, lahat nakabarong, Ay, naka-Filipiniana na. O isipin mo, Opo. naging gano'n, nag-level up. Totoo. Nag-level up na. Tapos isang yung sumunod na show doon, meron naman kami mga Filipiniana dancers na may Opo. mga nagtitinikling on the stage. Kasi the people in the mall can watch it. And it's a show and you feel good. Totoo po. At ang gastos naman, Opo. dati, before I joined Cavite Bonsai Club, they're able to do a show for 35,000. Opo. When I joined, it was 200,000. Kaya lang Opo. din, dahil katulad ko sa advertising, sabi ko, when there's a job to do, what do you want to do? How much will it cost? Then produce the money. Opo. Don't live with the budget. O pwede naman ganun. O di nag-solicit kami. Nag-solicit kami sa amin din. Opo. Yung mga member namin na may negosyo, o ikaw, ilalagay natin yung pangalan ng kumpanya mo dun sa stage, ganyan, may acknowledgement. O di ba ginagawa? Normal naman yan. O di naka-generate kami ng pondo. Yun nga po, kumbaga kasi sa pagiging CEO po, yung pagkuha ng funding, napaka-importante rin po niya, nagamit nyo pa rin. No? Tsaka sir, yung nakita ko po doon sa kwento nyo, is yung importansya po ng yung you always you go the extra mile po to give a better result. No? Tsaka kaya nila ako na-invite Opo. sa PBS. Ay sabi nila, ay pakikinabangan natin to. Opo. Kasi we were going to bid for the regional show. Opo. Alam nila makakatulong ako dahil Opo. gumagawa ng mga pitch. In fact, nung ginawa yung PowerPoint presentation na yon, isa ako sa mga unang gumawa ng flow, ng script. Although si Floy Quintos, Opo. siya ang nag-final nun kasi very creative yon. Pero nag-compose pa ako ng song. Ay, ganun Di po. ba? Nag-compose ako ng Ang dami song. niyo namang hobby, sir. Pati I music pala. created an anthem. Opo. Pagkatapos, pinagawa ko yung music nun sa isang friend ko, yung Peg. Tinapos yun ng anak ni Ryan Kayabyab. Sino po? Krina? Ay. Si Kring. Si Apo. Krina. Siya gumawa nung ano. And then when we presented, it was in Vietnam where we made the presentation. May ibang countries din who wanted to get the show. Nung pinlay namin yung song, kinilabutan sila yung taga Singapore. Sabi, biglang tumayo. This is not just a song for a pitch. We can make this the anthem for ASPAC. ASPAC Bonsai. So, ganun. Opo. Kasi ang ganda, parang, ang ginawa naming standard doon, parang nagpipitch kami ng kliyente. If I want to get Procter & Gamble, you make a presentation. If I want to get Unilever, you make a presentation. Eto, you want to get something, you make a presentation, and it has to be a very good presentation. So we got it. Totoo po. No? Grabe yung... Nakakatuwa po na yung kanina po, di ba, yung pinakita nyo po yung grit nyo sa trabaho. Na yun po pala, parang yun din po yung naging sagot sa tanong ko kanina. Kung paano nyo po ba hindi kayo nahirapang mag-transition kasi technically yung process or yung mindset nyo po, Oo, in-apply nyo pa rin. Nasa system na. Totoo, ang galing po. Ang galing po. Tsaka nakakatuwa po kayo po. Nakikita ko po yung ngiti nyo while habang kinikwento po yung sa bonsai. Kitang-kita po na passion nyo talaga.
Na napaka-importante po na siguro po yung mga tumanggap sa inyo dun sa societies, nakita po nila na sobrang passionate nyo po talaga. Kasi po pag passionate kayo, posibleng pangit yung magawa mo di ba? Totoo po yan. Sir, ano po, yun naman po. Pagpunta po sa, nakita ko po kayo, nakita ko po na parang lahat po ng ginagawa niyo, very passionate nyo pong ginagawa. Ano po ba ang importansya ng passion? Yun ang, yun ang, kumbaga sa tao, yun ang soul. Di ba? Kung wala kang passion, then it becomes a task. Gets. Pag passion siya, para bang it's something you want to do Totoo. Kesa something that you have to do. Para po siyang parang yun nga po, parang kumita ka, hindi, may talaga yung mismong the act of doing it, nagbibigay na ng Reward. Enriching na siya sa soul mo, parang oo. totoo po yan. Ano po, para sa inyo po sir, ano po yung greatest achievement nyo naman sa buhay? Hindi ko malaman kung ano yung masabi kong greatest achievement. Siguro, ang greatest achievement ko is from my humble beginnings, I have kicked myself up and I am happy. Pero yung happiness ko hindi yung sa material things, Opo. Siguro naka-influence yun. Minsan mahirap din maging happy kapag ka nagugutom ka Totoo yun. Pero, di ba? Kaya hindi ako mag-exaggerate. Opo. Okay. Pero sa akin, importante yung happiness na I have a lot of friends. I have very good family. I have ang extended family ko talagang Totoo. I go to Australia every so often. Opo. So one time I went there because my brother was celebrating a wedding anniversary. And then of 2 months back, I went there dahil yung aking pamangkin was going to be married. Opo. Tapos, just the other day, andito naman yung mga kapatid ko. Yung ganong klase, you have to celebrate relationships. Yun nga po Totoo po yun. May study po ata na ginawa ata sa US po. Na parang tinignan po nila parang 70-year study po yun na parang yung fulfillment po at saka yung relation ng success ng fulfillment sa health na parang ang greatest indicator daw po pala ng long life and happy life is relations. Hindi po yung achievement sa trabaho, hindi exactly. yung mga malalakas pa po nung 70 years old na sila is yung po yung pinakamarami pang interaction sa ibang tao. So napaka-importante po talaga ng yun nga po yung social life po no. Sir, punta naman po tayo sa yun nga po sa 'di ba po ngayon retired na po kayo pero at the same time po marami pa po kayong hobbies and marami pa po kayong pinagkakaabalahan. Pero kung punta lang po tayo ng onte sa philosophy po at pagtingin niyo sa buhay niyo. Ngayon po na ang dami niyo nang nagawa, ang dami niyo nang na-achieve. Sa inyo po ngayon, ano po yung purpose niyo sa buhay? Ang purpose ko is to spread the attitude, yung ganong klase. Kasi I want to affect as many people as I can. Iyon siya. Kaya ang aking circle ang dami. Opo. Sabi nga sa'yo, I have Masbate group. I have another group, yung travel photography group, Fantastic Philippines. So, I have a bonsai group. Ang dami-dami niyang ganyan. And ang purpose ko is to affect all of them positively. Kasi yun ang yun ang magiging legacy mo Totoo. When you finally go, no one gets out of this world alive. Gusto ko yung yung you're building memories so they'll remember you by. Totoo yun. Opo. They will not remember you for ay, ang ganda ng bahay niya. Totoo Hindi yun. ganon. yung talagang they're always welcome. I also go to them. Hindi yung maghihintay ako na puntahan niyo ako dito. Opo. I go to them. We go out camping. I mean, at this day and age, I still go out camping. Opo. When I was 16, nag-vertical pa ako sa Apayao. Grabe. Oo. So, ganun So,
you live life and affect as many people positively as you can. Yun na lang ang Nakakatuwa mission po ko. yun. Kasi ako po, yun din po yung sinusubukan kong yung makamit sa buhay at magawa po. Na parang yun po, kasi parang yung kung paano mo naapektuhan yung buhay ng ibang tao, nag-aano rin po yun, yung nagdo-domino effect na technically, pag may naapektuhan naman sila, parang ano pa rin po nung, Pay kahit it may, forward. totoo, kahit po yung alam man ng tao o hindi, the mere fact po na nag-exist yung influence o yung nagawa yung positive ripple po, parang siya yung ngayon nga po, nai-immortalize po yung naging contribution nyo dito sa mundo. Parang yun po yung nakakatawa. Sir, punta naman po tayo sa, ano po yung mensahe nyo para sa younger self nyo po? Sa 16-year-old Angelito. Mag-gitara ka talaga. Gitara na po. Ano? Kasi sabi ko sa'yo, nabanggit ko sa'yo offline, frustration ko yan eh. I wanted to be a folk singer. Pagka nandun ako dati sa Father's Mustache or sa Hobbit House, sabi ko gusto ko nandun ako sa stage, kumakanta ako ng mga folk songs na yun. Hindi na ako nanonood. Totoo. Nakakatawa. I actually bought a guitar. Opo, Kaya lang, pasmado ko. Nagnana yun dito ko. Kaya hindi ako natuto. Yung gitara ko, naging gitara ng barkada. Gets po. Pero ang gandang mensahe po no, kasi tignan nyo si Sir na napakarami nang na-achieve ni Sir. Pero simple yung aking ano. Opo, pero ang nagkaroon siya ng regret, yung bagay na simple na hindi niya nagawa. So parang ang mensahe po, pagka may naisip kayong sa tingin nyo, gusto nyo talagang gawin nyo na ngayon. No? Napaka-importante po na gawin nyo na ngayon. No? Isa pang ina-advise ko lagi sa mga bata. Opo. Travel to the extent that you borrow money. Oh! Marami na akong lalo na nagtatrabaho ka. Opo. Why? Travel expands your horizon. Nag-iiba ang tingin mo, pati sa trabaho mo, maapektuhan ang quality of work mo. Versus somebody who's just been working and somebody especially traveling out of the country. Opo. Makikita mo yung mga buhay doon, lawak utak. Opo. Lawak utak. At dahil kikitain mo yan. Opo. To the extent that you borrow money, di magtrabaho ka na maayos para mabayaran mo. Totoo. Pag nabayaran mo yan, mangutang ka ulit, biyahe ka ulit. Talagang ano po, no, yun nga, kasi parang ang laki ng mundo, ang dami ng possibilities, kung ililimit mo yung sarili mo dito sa kung nasan ka, sobrang ang dami mong hindi magagawa. Tsaka hindi nga yung magtatrabaho ka na parang nerd. Walang mangyayari sa buhay mo. Totoo yun. Kailangan dinidevelop mo yung inner self mo. Hindi lang yung trabaho mo. You don't live for that piece of work. No. Totoo po yan. Sir, kung ano naman po, tapusin na rin po natin yung ano. Sir, napakasalamat po talaga sa experience ito. Napakarami ko po natutunan. At saka sa totoo lang, napakasarap po sa pakiramdam ng lugar nyo. Ang ganda visually nung puro green at ganitong mga may halo ng man-made na plant. May natural plant na ang sarap makita. Ito po sir, para sa last po na ano po ang mensahe nyo sa mga tao po at sa mga taong nakilala kayo, sa mga taong na-inspire nyo at sa mga tao pong makakapanood pa sa inyo kung sakali po mapanood to. Ano po yung mensahe nyo at saan nyo po kayo gustong maalala ng mga tao? Ang mensahe ko sa mga nakakakilala na sa akin, sa mga naapektuhan ko, is pay it forward. Whatever I have done positively for you, pay it forward. You can my only wish is yung mga natutunan niyo sa akin, kung may natutunan naman kayo, maipasa ninyo sa iba. Then it becomes a beautiful world. Kasi kapag sinarili mo lang yung skills mo, in fact kahit nga yung mga technical skills, sinishare ko yan. Dapat. Sabi ko kasi, there's more where it comes from. So, share. Totoo Hindi po. yung sasarili mo para meron kang competitive edge. I don't believe in that. So, katulad ng mga, ang dami-dami niyan, to Pico, to Hermie, to Onel, and to everybody na mentor ko, pay it forward. And actually, I know they're doing that.
nakakatuwa po yun. At least alam nyo na talagang, yun nga po, yung trail na iniiwanan nyo, nandun pa rin po talaga. Sir, maraming salamat po sa opportunity to. Napakaganda po na naging discussion natin. Salamat po, sir. Nice talking to you. Nice talking to you. Salamat. Kala ko nga kakanta ka pa eh. Next time na po yun.